Good morning guys, kumusta po uli kayo? Kuya Jazz nga po pala. Basta sa buhay, masipag at matyaga lang tayo, just everything is possible. For today's video, alam niyo ba kung ano ang paraan para tumamis ang ating tanim na papaya? Tara, samahan niyo ako, ituturo ko sa inyo kung paano patamisin ang tanim nating mga papaya. Guys, andito tayo sa aming taniman. Guys, ito yung papayang padadapain natin. Marami dati siyang magbunga, ngayon kakaunti na. Sa sobrang taas, ang hirap ng kuhain. Ang ginagawa namin, pinapadapa namin guys. Yan. Babaakin natin guys yung may bandang baba sa may puno. Yan. Pag-aapatin natin siya. Kailangan maitungo natin siya para matutukutan natin. Yung ganito kalaking puno, mahirap na siyang patunguhin. Pero ngayon, itatry natin para mapakinabangan pa natin kasi sobrang taas na. Medyo mahirap na siyang baakin pero tsatsagain natin. Yan guys, baak na yung puno. Malapit na natin siyang patunguhin. Ayan. Tumunga na siya ng kusa. Ayan. Tutukuran na natin siya. Guys, ito nga pala yung brother ko. Kami dalawa rito yung nagtatanim. Kailangan bang matibay ang tukod niyan? Opo, kailangan pong matibay ang tukod niya para po hindi siya magagalaw at tumibay ang kanyang puno. Yung binaak natin, lalaki po siya at titigas yung puno na apat. Yan guys, ito naman yung pangalawang puno ng papaya ang ating papadapain. Medyo maliit pa siya at nabulaktak pa lang. Madali lang natin siyang mabaak. Guys, kutsilyo lang yung ginagamit natin dito. Yung medyo manipis lang na kutsilyo ang ginamit ko para hindi mahirap ipasok yung kutsilyo sa puno. Yan guys, isang baak lang siya guys. Madali lang siyang baakin kasi medyo maliit pa yung puno. Yan guys, pwede na siyang itungo. Kasi pag nabaak na natin yung puno, magiging apat siya. Kaya medyo nabibid na natin ang maayos yung puno. Ayan, tutukuran na namin. Dapat matibay yung ating tukod. Ilubog lang natin sa lupa para hindi nagagalaw yung tukod natin. Tapos talian natin siya ng tire wire. Ayan guys, pukpukin lang natin ng bato o kaya natin para lumubog yung tukod para matibay at hindi nagagalaw yung puno. Okay guys, dito naman tayo sa pangatlong puno. Maliit pa ito. Ito yung magandang padapain natin kasi pag lumaki siya, talagang maayos yung pagkalaki niya. Hindi kagaya ng malaki na saan natin papadapain. Ito yung mga katamtaman na laki ng papaya na maayos at magandang padapain. Para pag lumaki siya, sabay yung paglaki ng puno at katawan nagkakaroon din siya ng supang at bagong sanga, nagiging puno rin siya. Pag minsan nagiging 3 o 4 na puno sa isang papaya na ating pinadapa. Yan yung kagandahan guys ng pag marami yung puno ng papaya, marami rin yung nagiging bunga ng isang papaya. O yan guys, tinutukuran na namin siya. Yan yung puno ng papaya na binaak natin, naging 4 na baak siya. Pag lumaki yan at tumaba yung puno, magiging malaki na siya, parang isang puno na rin ng papaya. Yan guys, yung isang papaya pinatapa natin. Yan. Kasi ito naman yung malaking puno. Actually wala na siyang bunga kaya pinadapa ko na siya ng ganyan. Yan. Medyo pangit yung pagkakabaakin niya kasi matigas na siya. Pero gaganda pa yan. Parang ito guys, 2 taon na itong papayang ito. Isang puno lang siya dati, naging 2 puno na siya. Tapos hitik na hitik siya sa bunga guys. Yan guys, sobrang tamis ng bunga nito guys. Kahit sobrang liit ng puno niya, ang dami niyang magbunga. Yan. Yan yung ating pinadapang papaya. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana mayroon kayong natutunan sa aking munting kaalaman at tips. At sana wag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aking Facebook page. Salamat!